Samantala, lumikas na ang ilang residente sa Marikina kasunod nga po ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig ng Marikina River. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Dano Tingkungko. Dano? Rafi, bago yan, update muna tayo sa kasalukuyang antas ng ilog sa Marikina na kasalukuyang nasa 17.1 meters. At dahil sa magdamag na malakas na ulan na epekto ng bagyong Enteng, naging mabilis ang pagtaas ng tubig. Unang sumampa sa first alarm na 15 meters ang ilog kaninang 7:51 a.m. at mabilis yung naging pagtaas nito sa mga sumunod na minuto hanggang sa umabot sa second alarm ng bandang alas 9 kanina na hudyat na maghanda na sa posibleng paglikas lalo na dun sa mga nakatira malapit sa ilog. Sakaling sumampa, wag naman sana. Pero kung sakali lang na sumampa ng 18 meters ang ilog o palatandaan ng ikatlong alarma, nangangahulugan na ito ng sapilitang paglikas. So ibig sabihin, para dun sa mga nakatira malapit sa ilog, kailangan nang umalis whether you like it or not. At sakaling may mangailangan ng rescue, ay tumawag lang daw sa Marikina Rescue 161 hotlines. Yung mga numero na yan naka-flash sa mga oras na ito. Sa ulat naman ng Super Radio DZBB, agad na pinabuksan ni Marikina Mayor Marcy Chodoro ang mga evacuation center para sa mga residenteng lilikas. At sa Malanday Elementary School nga, maraming residente ang naroon na. Naalala raw kasi nila yung kanilang mga karanasan nung nanalasa ang bagyong Karina kung saan abot bahay ang taas ng tubig baha. Mabuti na raw na maging maagap at maging ligtas kesa magsisi sa huli. So ngayon, sa mga oras na ito, nandito tayo sa mismong gilid ng Marikina River, dito sa may Santo Niño area, kung saan, kung nakikita ninyo, ito na yung isa sa mga senyales na umabot na sa 17 meters, yung ilog na medyo paakyat na yung tubig dito sa taas, pero hindi pa naman yan mangyayari hanggang sa umabot yan ng second alarm. Pero yung daanan dito hindi na pwedeng ikutan ng mga sasakyan na gustong umikot dun sa kabilang side, yung JP Rizal naman. Marami din mga residente dito, lalo na yung mga nakatira dito na malapit at yung mga negosyo na nandito rin sa tabi ng ilog, ang matyagang nagbabantay sa galaw ng ilog para din alam nila kung ano yung kanilang susunod na magiging hakbang. Rafi. Dano, kumusta yung panahon dyan? Na mahangin pa ba at madilim pa o makulimlim pa ba dun sa upper portion ng Marikina na posibleng magdulot ng mas marami pang ulan patungo dyan, Dano? Okay, ngayon definitely makulimlim. Actually, madilim. Pero hindi katulad halimbawa nung karanasan natin nung bagyong Karina na maghapon na talagang malakas yung ulan. Ngayon, yung ulan medyo, sabihin na natin parang malakas na tikatik. Parang ambon na medyo malakas. Pero hindi talaga katulad nung Karina na talagang dire-diretso yung ulan. Ang mas nararanasan dito, yung hangin na malakas. Na syempre, palatandaan yan nung bagyo. Ang inaalala ngayon ng marami mga taga-Marikina, hindi lang talaga yung ulan dito sa Marikina, pero ang mas inaalala ngayon ng karamihan sa mga taga-Marikina, full disclosure lang, taga-Marikina din ako, yung tubig na galing sa Rizal. So, yung ulan na galing sa Antipolo, Montalban, Buso-Buso sa ibang mga lugar, yung ulan na yun yung dumediretso dito sa Marikina River. So, kahit na sabihin natin, hindi umulan dito sa Marikina, pero malakas naman ang ulan sa Rizal, yun ang magpapataas ng tubig dito sa Marikina River at yun ang makakaapekto dun sa mga nakatira, lalo na dun sa mga nakatira malapit dito at yung mga merong negosyo malapit dito sa ilog. Rafi. Ayun na nga. At ingat kayo dyan. Maraming salamat. Dano Tingkungko. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.